Makalipas ang isang buwan, alam natin na magkakaroon ng isang bagong administrasyon. Ang lumang administrasyon, ang administrasyon ng Pangulong Benigno Aquino III ay mawawala ng kapangyarihan bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin nito, di katulad dati ng nakaraang 6 na taon, lahat ng mga bagay na kanyang pirmahan, lahat ng mga salita na kanyang sabihin, ito ay merong kapangyarihan bilang Pangulo ng ating bansa. At pagkalipas ng June 30, 2016, sa ganap na 12:00 ng hapon, ang lahat ng kapangyarihang ito ay mawawala at masasalin sa isang bagong Pangulo. Pag inisip natin ang Ebanghelyong Kristiyano, yung Christian Gospel, maraming nagsasabi na ang mensahe nito ay wala ng kapangyarihan. Sapagkat ito ay lumang mga salita, lumang mga mensahe. It is already out of date. It is already an ancient message. Wala na itong kapangyarihan. Sinasabi nila ang kapangyarihan nito ay nag-uugat na ang kapangyarihan nito doon sa mga lumang tao ay dahil sila ay mga lumang tao. Wala sila nung karunungan na kagaya natin ngayon dahil tayo ay mas marunong, mas alam na natin ang mga bagay-bagay at hindi na tayo mabobola tungkol dyan sa ebanghelyong yan. At sinasabi nila na ang kapangyarihan daw ng ebanghelyong ito ay maglagay lamang ng takot sa puso at isipan ng mga tao upang ang mga tao ay sumunod sa iglesia. Di ba yan yung mga paratang ng President-elect Duterte sa Iglesia Katolika na ang Iglesia ay nag-i-instill lamang ng takot sa mga tao para ang mga tao ay sumunod lamang sa Kanya. Kapag inisip natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo o ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi tayo nangangaral upang tayo ay maglagay lamang ng takot sa puso. Hindi tayo nananakot. Hindi kami tumatayo dito at nangangaral sa inyo upang kami lamang ay manakot sa inyo. Yung pagkatakot, yan lamang ay resulta dahil nakikita ng tao na siya ay nasa ilalim ng pagsasaliksik ng banal na mga mata ng Diyos. Kapag ang isang tao naintindihan niya na siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang banal na Diyos, at siya ay isang taong makasalanan, doon niya maiintindihan na ang Diyos na ito ay merong kapangyarihan laban sa Kanya. At kung siya ay tatayong hindi makatuwiran sa harapan ng Diyos, alam niya na merong kahatulan na naghihintay sa Kanya. Yan ang mga bagay na makikita natin kapag binasa natin yung narrative doon sa Acts chapter 24. Binasa natin yung mga unang bersikulo mula verse 1 hanggang verse 23. Pero ipagpatuloy natin ang pagbabasa mula verse 24 hanggang verse 27. Ganito po ang sinasabi. Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla na kanyang asawa, na isang Hudyo, at ipinatawag si Pablo at siya ay pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipapatawag kita." Kanyang inasahan din na siya ay bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya't madalas niyang ipinatawag si Pablo at sa kanya ay nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikasisiya ng mga Hudyo, ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Kung inyo pong maaalala, si Apostol Pablo ay nakulong sapagkat inakusahan siya ng mga Hudyo na siya daw ay nagdala ng isang hentil doon sa templo, isang bagay na
kinasusuklaman ng mga Hudyo. Alam din natin na ang mga Hudyo, sila ay nagbalak na patayin si Apostol Pablo habang siya ay nakakulong doon sa Jerusalem. Ngunit ito ay nalaman ng isa sa kanyang mga pamangkin. Kaya sinabi ni Pablo, sabihin mo ito doon sa kay Claudius Lysias, yung Roman tribune. At dahil doon, nagpa siya si Lysias na si Pablo ay dalhin sa Caesarea, kung saan naroon yung gobernador, yung procurator, yung namamahala doon sa lugar ng Juda. At mula doon sa Caesarea, dininig o nilitis yung kaso ni Apostol Pablo. Nakita natin na yung kanyang mga accusers, wala silang maipresenta na credible case kay Pablo. Pero etong si Felix na gobernador, kesa siya ay pakawalan dahil siya ay walang kasalanan, ang ginawa niya ay pinabayaan niya si Pablo doon sa kulungan dahil gusto niya na masiyahan ang mga Hudyo. Isipin mo, pag ito ay kanyang pinalaya, baka magkaroon ng riot doon sa buong Judea dahil ayaw ng mga Hudyo kay Pablo. Pero dito sa tagpong ito, doon sa mga bagay na ating binasa mula verse 24 sa verse 27, nakita natin na itong si Felix kasama ng kanyang asawang si Drusilla ay ipinatawag si Apostol Pablo. Gusto nilang mapakinggan siya. Walang sinabing rason dito sa mga teksto na ating binasa kung bakit pinatawag ng mag-asawang ito si Apostol Pablo. Pero sabi sa mga Western texts, kaya daw pinatawag ni Drusilla si Apostol Pablo, gusto niyang marinig kung ano yung mensahe ng Ebanghelyo. Gusto niyang malaman ano ba itong tinatawag nilang the way, yung sekta ng mga Nazarene. Kasi isa itong bagay na kilala na doon sa lugar ng Palestine. At si Drusilla bilang isang Hudyo, siguro curious din siya. Nakita niya ito si Pablo. Sino ba itong taong ito? Kilala siya, sikat siya ng mga Hudyo. Maraming nakakilala sa kanya. O probably, itong si Drusilla ay fascinated din sa mga istorya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sino ba itong si Jesus? Paano siya nakakapagpagaling? Bakit siya mayroong kapangyarihan? Maaring curious lamang siya. O maaring itong mag-asawang ito, gusto lamang nilang ma-entertain. Patawag natin si Pablo, pakinggan natin kung ano yung mga bagay na gusto niyang sabihin. Ano ba itong mga bagay na ito na sinasabi niya sa mga Hudyo? Wala tayong magawa itong hapon na ito. Patawag natin si Pablo, makinig tayo sa kanya, pakinggan natin kung ano kanyang sasabihin. Pero doon sa tagpong iyon, isang bagay na hindi nila ine-expect ang kanilang narinig at nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanilang mga buhay. Nakita natin na yung pagsasalita ng Apostol Pablo sa kanila, yung pagpatalakay ng Apostol Pablo sa kanila, ito ay may epekto sa kanilang buhay, sa kanilang personal na buhay, sa kanilang present na buhay, their present life. At ang mensahe ng Apostol Pablo ay sinamarize ni Lucas sa ganito, tungkol sa katuwiran, tungkol sa pagpipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating. Alam niyo, dito sa panahon natin ngayon, marami ang nag-iisip na ang ebanghelyo daw, pasay na yan, wala na yang kwenta, wala na yang kapangyarihan. We are already in a modern world. Yung ebanghelyo, hindi na ito para sa atin. It is not for ours already. It is not for this time. Nasa 21st century na tayo. Yung mga bagay na tinatalakay ng Biblia, disconnected na yan dito sa modern world. Yung iba naman, sinasabi nila na ang concern daw ng tao ay kung ano yung matatanggap niya ngayon. Here and now. Yun yung mga bagay na inaasahan ng tao, yun yung mga bagay na gusto niyang marinig. Pag ba nakinig ako dyan sa ebanghelyo na yan, makakain ba ako? Narinig ko yan nung nag-open air preaching pa kami noon sa mga lugar dyan. Niisip, makakain ba yan? Kapag binigyan mo ng pulyeto, makakain ba yan? Magiging mayaman ba ako kapag sumunod ako dyan?
Kaya yung iba, sinasabi lang, magiging mas masaya ba ako? Mararamdaman ko ba na mahalaga ako sa Diyos? Mas importante ako sa Diyos? Magiging kontento ba ako sa buhay? Anong mensahe na gusto nilang marinig? I want to be inspired. I want to have a great feeling about myself. I want to feel important. Tanggalin natin lahat ng mga bagay na negatibo. Dapat ang pinapangaral lamang natin yung mga bagay na positibo. Kaya nga marami sa mga iglesia ngayon, dahil yan ang mga bagay na gustong marinig ng tao, yan din ang mga bagay na pinapangaral nila. Hindi ba? Yan yung mga naririnig natin ngayon. Health and wealth gospel, seeker-sensitive movement. Kailangan sabihin mo sa mga tao na mahalaga sila sa harapan ng Diyos. Na mahal sila ng Diyos. At wag mo silang tatakutin, kundi aalis sila. Yan yung mga mensahe na gustong marinig ng maraming mga tao ngayon. Ngunit ang masama pa riyan, maraming mga tao iniisip na yun ang mensaheng Kristiyano. At iniisip nila na sila ay mga mananampalataya, na sila ay mga Kristiyano sapagkat tumanggap sila ng ganong klaseng mga mensahe. Ngunit alam natin na ang mga bagay na yan ay napakalayo sa realidad. Napakalayo sa tunay ng buhay ng bawat isang tao na nanirahan sa sanlibutan na ito. Kapag ipinahayag ang tunay na ebanghelyo, ang Kristiyanong ebanghelyo, ito ay merong epekto sa buhay ng bawat isang tao, sa bawat isang nilalang na nabubuhay sa sanlibutan na ito, sapagkat ito ay tungkol sa usapin ng buhay. Ito ay tungkol sa usapin ng buhay natin sa harapan ng Diyos. At kapag ang ebanghelyo ay ipinangaral ng mabuti, tama, matapat, pinapakita sa atin dito na ang ebanghelyo ni Kristo Jesus ay humahamon sa atin na seryoso nating tignan ng ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Yan ang totoong pangangaral ng ebanghelyo. Ito ay nagdadala sa iyo sa harapan ng Diyos. Ito ay nagsasabi sa iyo, tignan mo, ikaw ay nasa ilalim ng mga mata ng Diyos, ng pagsasaliksik ng Diyos. Alam niya ang buhay mo. At isasiwalat niya ang buhay mo sa iyong harapan. Ito ang Diyos. Ito ang kanyang mensahe. Kaya hindi tayo pumunta rito upang magpatawa. Sapagkat ang mensahe na idinadala namin sa inyo ay tungkol sa buhay. Tungkol sa katuwiran. Tungkol sa pagpipigil sa sarili. Tungkol sa paghahatol na darating. At dito, una sa lahat, ang unang bagay na makikita natin na ang mensaheng Kristiyano ay walang tinatangi. Ang mensaheng Kristiyano ay walang tinatangi. Dito si Apostol Pablo ay humarap sa kanyang mga hukom. Pinatawag siya ni Felix at ni Drusilla. Alam niya na ito si Claudius Felix, siya ang merong kapangyarihan na magsabi kung itong si Pablo ay pawawalan o paparusahan. Siya ang gobernador ng Hudiya. Siya ang hukom na hatol at kasama niya si Drusilla na kanyang asawa. Kaya alam natin, si Drusilla, wala siyang kapangyarihang humatol kay Apostol Pablo, pero maari niyang impluwensyahan ang kanyang asawa. Dito, makikita natin na kapag tinignan natin ang tao, alam natin na dahil dito sa lupang ito, tayo ay nagtatangi ng mga tao. Tama lamang yan, dahil alam natin na merong mga estado sa lipunan, merong mga offices na ginagampanan. We give honor to man, dahil sa kanilang opisina, dahil sa kanilang estado. Minsan nakikita natin ito na ito ay karapat-dapat sapagkat ito ay isinasa batas. At minsan, kung haharap ka sa isang mataas na opisyal, alam natin na merong decorum. Sapagkat gusto natin na itahangi ang isang tao na merong mataas na kapangyarihan. Ganun tayo bilang mga tao at tingin ko merong namang lugar para sa ganyang klaseng mga bagay. Ngunit minsan, itong pagbibigay ng honor
Kaya ang nangyayari, tayo ay nambobola. It results to flattery. Bakit natin ginagawa iyon? Para makuha natin yung pabor ng isang tao na merong kapangyarihan. Makikita natin yan dito sa mga salitang ito. Hindi pa, in chapter 24, nung nandun sila, nakaharap sila kay Felix at yung mga matataas na mga pari, mga saserdote ay nandun at gusto nilang akusahan si Apostol Pablo. Pinagsalita nila itong si Tertullus. At ano ang sabi ni Tertullus sa verse 2 ng chapter 24? Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap. Verse 3, kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako ay na may lubos na pasasalamat. Para bang paborable sila dito kay Felix. Kulang na lang sabihin na, huwag kang umalis, ikaw na lang ang gobernador dito. Pero sa totoo lang, ang mga Hudyo, they hated this man so much. Sapagkat nakita nila na itong taong ito ay napakalupit. Mababasa natin yan sa mga sulat ng mga historians kung paano ang mga Hudyo, hindi nila gusto itong si Felix. Malupit itong taong ito. Ayaw na nila dito sa taong ito. Pero dahil meron silang pabor na hinihingi, bulahin natin ito, bilugin natin yung ulo. Tinatangi nila ang mga tao. In contrast with the Apostle Paul, in verse 10, sabi niya dito, nang siya'y hudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming taon sa bansang ito, ay masigla kong gagawin ang aking pagtatanggol. Walang flattery. Walang pambobola. At sa pagkakataong ito, nang siya ay humalap kay Felix at Drusilla upang talakayin ang tungkol doon sa daan na kanilang sinasabi, tungkol sa sekta ng mga Nazareno, tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay ibinigay ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo. Hindi pinigilan ng Apostol Pablo ang kanyang sarili. Hindi siya nambola, hindi niya pinaganda ang Ebanghelyo sa pandinig ni Felix at ni Drusilla. Kundi sinabi niya ang Ebanghelyo ayon sa pagkakaturo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito ay tungkol sa katuwiran, sa pagpipigil sa sarili, sa darating na kahatulan. Siya ay tumatayo bilang isang tao na inakusahan ng mga Hudyo at alam niya na siya ay nakaharap sa kanyang hukom. Ngunit sinasabi niya na merong hukom na mas higit kesa sa iyo. At isang araw ikaw ay haharap sa kanya. Tignan mo ang iyong buhay sapagkat ikaw ay haharap sa isang hukom. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang lahat ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Iniisip mo ba na meron kang kapangyarihan? Iniisip mo ba na ikaw isang mataas na tao? Iniisip mo ba na ikaw ay maaring makatakas sa batas? Dahil ikaw ang batas? Merong kapangyarihan ng mas mataas kaysa sa iyo, O Felix. At ito ang kapangyarihan ng Diyos. Humaharap ako sa iyo bilang aking hukom, pero merong isang hukom na siya nahahatol ng makatwiran at hindi siya maaring magkamali. Sinasabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon ay hindi nagtatangi. Hindi niya tinitignan ang iyong titulo. Hindi niya tinitignan ang iyong estado, ang iyong kapangyarihan. Lahat ay pantay-pantay. Lahat ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. At kahit sino ka pa man, kahit ano pa man ang kapangyarihan mo at kapamahalaan mo, ano pa man ang mga bagay na pinagmamayabang mo, katulad ng lahat, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay humaharap sa isang Diyos na banal, banal, banal. At wala kang anumang bagay na maaari mong maipagmayabang. Ang punto rito, pinapakita sa atin na ang primary concern ng pangangaral ng salita ng Diyos ay ipakita sa lahat. Bata man, matanda man,
Mayaman man, mahirap man, may pinag-aralan man o wala, may kapangyarihan o wala, ipakita sa lahat na ang lahat ay tumatayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Ipakita sa lahat ang kanyang estado sa harapan ng isang banal na Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, hindi niya tinatangi ang estado o titulo ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang paghahatol. Hindi niya tinitignan kung anong lahi mo. Hindi niya tinitignan kung anong sino yung mga koneksyon mo, kung sinong pamilya mo, kung ikaw pa ay merong mataas na pinag-aralan, kung ikaw pa ay mayaman o mahirap. Lahat ng mga bagay na tinatangi ng Diyos, ng tao, ito ay basura lamang sa harapan ng isang banal na Diyos. Sapagkat isang bagay lamang ang kanyang tinitignan. Ano ang kalagayan mo sa harapan ng isang banal na Diyos? Kasi ang tendency ng tao dahil sa kanyang kasalanan ay ikumpara ang kanyang sarili sa ibang tao. Tinitignan niya, may mga tao na mas mababa kaysa sa akin. At ang expectation niya, dahil mababa itong mga taong ito sa akin, dapat itangi nila ako, galangin nila ako, tawagin nila ako according dun sa aking mga titles. At yung mga mabababa sa kanya, tinitignan niyang mas mababa. Hindi ko kailangan pansinin yan. Sino ba yan mga yan? May pangalan ba yan? May posisyon ba yan? May connection ba yan? Ganyan ang pag-iisip ng tao. At doon sa mga nakakataas sa kanya, iniisip, kailangan kong bigyan ito ng respeto, ng paggalang. Kailangan kong mahuli ang kanyang pabor. Gagawin ko iyon kahit ako ay mambola, bilugin ko ang ulo niya. Basta makuha ko lamang ang kanyang pabor. At nakikita natin sa salita ng Biblia, sa witness ng salita ng Diyos, na ang tao, dapat niyang tignan ang kanyang sarili sa harapan ng isang banal na Diyos. Hindi dapat ikumpara ng tao ang kanyang sarili kumpara sa ibang mga tao. Sapagkat ang sinasabi ng Diyos, kailangan ikumpara ng tao ang kanyang sarili sa harapan ng isang banal na Diyos. Ikumpara niya ang kanyang sarili sa Diyos. You compare yourself to me. Scrutinize your life by me. Hindi ba ano ba yung commandment ng Panginoon? Be holy, for I am holy. Kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Tama ba na yan ang requirement ng Panginoon? Alam natin na nung nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Walang kasalanan, merong katuwiran, banal. Ngunit dahil sa kasalanan, ang tao ay nahulog. Pero hindi nagbago yung requirement ng Diyos. Kayo ay mamuhay ng banal. Kayo ay maging banal sapagkat ako'y banal. Yun ang dilema ng tao. Paano siya titindig sa harapan ng isang banal na Diyos? Paano siya titindig sa isang Diyos na makatuwiran? Isang Diyos na walang kabaluktutan. Isang Diyos na banal. Kapag nakita ng tao kung sino ang tunay at buhay na Diyos, he will realize, makikita niya, na katulad ng lahat, siya ay makasalanan. Hindi ba yun yung experience ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, verse 5? Woe is me because I am a man of unclean lips, living with people with unclean lips. Hindi sinabi ni Isaiah na ako'y iba sa kanila, mas mabuti naman ako, tinawag ako na propeta ng Diyos. Hindi. Alam niya na sa harapan ng isang banal na Diyos, katulad ng lahat, siya ay makasalanan. Kaya walang pagtatangi sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay pinapahayag dito sa lupa na ito. Pinapahayag sa lahat.
Sapagkat sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, hinuhubaran tayong lahat sa harapan ng Diyos. At ang bagay na makikita lamang natin na tayo ay mga makasalanan sa Kanyang harapan. Wala kang maaring maipagmayabang. Wala kang maaring maiharap sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng yan ay basura lamang sa Kanyang harapan. Meron ka pa bang bagay na kiniklaim mo na maaari mong maiharap sa Diyos? Ano man yan. Hindi yan magbabago ng estado mo sa harapan ng isang banal na Diyos. Alam mo, ang isang tao kaya niyang baguhin yung kanyang estado dito sa buhay na ito. Pwedeng pinanganak siyang mahirap, nagsumikap siya, yumaman siya. Diba? Yan yung mga success stories ng mga politikong tumatakbong presidente. Na sila ay galing sa hirap, nagsumikap sila, at ngayon, hinaharap nila yung kanilang sarili sa inyo. Alam niyo yan din ang success story ni Felix. Siya ay isang slave, siya ay isang alipin kasama ng kanyang kapatid. Pero nakagawa sila ng paraan upang sila ay maalis bilang slave, maging malaya silang mga tao. At nagkaroon sila ng pabor doon sa emperor ng Roma. At sa pamagitan nun, si Felix ay naging isang gobernador sa lugar ng Judea. He is a success story. Yan yung mga bagay na hinahangaan ng mga tao, success story. Pero kahit anong gawin ng isang tao, hindi niya mababago ang kanyang estado sa harapan ng Diyos. Maari niyang baguhin ang estado niya sa lipunan sa pamagitan ng kanyang pagsusumikap. Pero kahit anong pagsusumikap, walang tao na maaring makapagbago ng kanyang estado sa harapan ng isang banal na Diyos. Sinasabi sa atin ito na lahat tayo, sino ka pa man, lahat tayo ay mga makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Kalawang bagay na pinapakita sa atin ng mga tagpong ito. Yung una, pinapakita sa atin na ang mensaheng ito ay para sa lahat. Walang exemption. Lahat tayo ay mga makasalanan. Pero ang pangaral din ng Ebanghelyo, ang mensaheng Kristiyano, ay umuukol din sa buhay ng bawat isang individual. Bawat isang individual. Dito makikita natin na ang Apostol Pablo, in-apply niya ang Ebanghelyo sa buhay ni Felix at ni Drusilla. Ito ang kanyang mensahe in verse 24, in verse 25. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghukom na darating, nangilabot si Felix. Sa English, ang ginamit is, Felix was alarmed. Felix was frightened. He was terrified. Tignan natin itong tagpong ito. Hindi ba parang ito'y isang bagay na nakakatawa? At si Pablo, isa siyang prisoner, nakaharap siya sa kanyang hukom na humahatol sa kanya. Pero tignan natin kung sino ang nanginginig. Sino ang nanginginig? Sinong nangingilabot? Sino ang natatakot? Ang natakot ba ay si Pablo? Ang natakot ay si Felix. Nung narinig niya yung mensahe, naalarma siya. Natakot siya. Nagulat siya sa mga bagay na kanyang narinig. Bakit siya manginginig? Tignan natin ang buhay ng dalawang taong ito. Sinabi ko na sa inyo kung paano naging gobernador itong si Felix. Pero alam ninyo, bilang isang gobernador, siya ay kilala sa kanyang pagiging malupit, sa buhay na maluwag, at sa pagiging mahalay.
itong si Felix, pinakasalan niyang ito si Drusilla. Alam niyo yung kwento nito, si Felix, meron din siyang sarili niyang asawa. Si Drusilla, meron din siyang sarili niyang asawa. At dahil nakita nitong si Felix, si Drusilla, sa isang party, nakita niya kung gaano kaganda itong si Drusilla. At ninasa niya itong si Drusilla. Gumawa siya ng paraan para mag-divorce si Drusilla at ang kanyang asawa, at gumawa rin siya ng paraan upang ang kanyang sariling kasal ay ma-divorce, at upang silang dalawa ay magpakasal. Ito namang si Drusilla, sabi dito, she was a Jewish. Si Drusilla na isang Hudyo. Si Drusilla, ang kanyang grandfather ay si Herod the Great. At ang kanyang ama naman ay si Herod Agrippa I. Meron siyang dalawa pang kapatid na babae, si Mariam, tsaka si Bernice. Mababasa natin si Bernice kapag nakita na natin na si Apostol Pablo ay humarap doon kay King Agrippa. Pero doon sa tatlong magkakapatid, si Drusilla ang pinakamaganda. At sinasabi doon na dahil siya ay napakaganda, kahit yung kanyang mga kapatid ay naiinggit sa kanya. At pero makikita natin dito na ito ay isang babae na naghahanap ng kapangyarihan. Ito ay isang babae na gagawa siya ng masamang bagay sa masamang paraan upang makahanap lamang ng kapangyarihan, upang makasal lamang dito kay Felix. Yung kanilang relationship, it is characterized by lust for power and immorality. At itong panahon na ito, nang pinatawag ni Felix at ni Drusilla, itong si Apostol Pablo, sinasabi ng mga historians na itong si Drusilla ay parang mga 19 or 20 years old lamang. She is at the peak of her beauty. Huwag niyong isipin na dahil mga bata pa, walang kasalanan. Mga bata pa kayo ay hindi pa kayo nagkakasala. Nandito tumatayo si Drusilla sa harapan ni Apostol Pablo at tinatalakay ni Pablo ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at paghahatol. Ito ang buhay ni Felix at Drusilla. Pero ang mensaheng hinarap ng Apostol Pablo sa kanila ay ang Ebanghelyo. At sa pamagitan noon ng Ebanghelyo, ang kumukumpronta sa kanilang kasalanan. Ang Ebanghelyo ang nagpapakita sa kanila ng kanilang estado sa harapan ng Diyos. Ang Diyos, God, He demands righteousness. Ang requirement niya sa bawat isa sa atin ay katuwiran. Parehas na mensahe kay Felix at Drusilla. Anong klaseng buhay ang inyong hinaharap? Anong klaseng buhay ang inyong binubuhay? Ito ba ay makatwiran sa harapan ng Diyos? Meron ka bang katuwiran upang ikaw ay tanggapin ng Diyos? God demands a life of self-control. Pagpipigil sa sarili. Hindi pagsunod sa iyong layaw. Hindi pagsunod sa iyong nais. Hindi pagsunod sa mahalay mong kaisipan. Pero itong si Felix at si Drusilla, anong klaseng buhay meron sila? Kahalayan. Walang pagpipigil sa sarili. Pagsunod sa kanilang mga nais. Sinasabi ni Apostol Pablo, kung ganyang klaseng buhay ang meron kayo, haharap kayo sa darating na paghahatol, sapagkat ang Diyos ang tagapaghatol. Ito ang requirement ng Panginoon na ang lahat ng tao ay magkaroon ng katuwiran, totoong katuwiran na tatanggapin ng Diyos. Isang buhay na merong pagpipigil sa sarili, hindi sumusunod sa kasalanan, hindi sumusunod sa layaw ng katawan. Sapagkat darating ang panahon, merong paghahatol, merong paghukom, lahat ng mga tao ay haharap ng mukhaan sa Diyos.
At dito pinapakita ng Diyos, nalantad ang buhay mo sa kanyang harapan. At dito ay nanginig si Felix sapagkat alam niya, siya ay nabubuhay sa isang masamang buhay. Pariwarang buhay. Buhay na kailangan sundin ko kung anong ninanais ko, gagawin ko kung anong gusto ko, kukunin ko kung anong gusto ko, ito ang gusto ko. At maaaring sa unang pagkakataon, na ipahayag sa kanya ang mas dakilang tagapaghatol, isa na hahatol ng buhay, isa na hahatol ng merong katuwiran. At alam niya na siya ay humaharap sa tagapaghatol na ito na guilty sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat alam niya na ang mensahe na dala-dala ng Apostol Pablo, ito ay nagsasalita sa kanyang sariling buhay, sa kanyang personal na buhay. Nakikita niya na yung sinasabi ni Apostol Pablo, ako yan! Ako yan! Alam ba ni Pablo kung anong buhay ko? Alam ba niya kung anong nasa isip ko? Pero naririnig ko sa kanya, ako yan. Siya ay nanginig sapagkat alam niya na ang buhay na yon na sinasabi ni Apostol Pablo ay kanyang sariling buhay. Kaya nga pinapakita sa atin dito na ang aim ng pangangaral ng Ebanghelyo ay dalhin ang tao sa harapan ng Diyos to bring man face to face with God. Upang makita ng tao ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos, na siya ay walang katuwiran, na ang buhay niya ay pariwara, na siya ay tumatayong hinatulan. God scrutinizes each and every individual. Parang ang isang tao ay dinalagay siya sa isang microscope at ini-examine siya ng Panginoon, ini-examine ang kanyang buhay. Pinapakita ng Panginoon ang kanyang kasalanan sa kanya. Pinapakita niya kung papaanong siya ay mahalay sa kanyang harapan. Siya ay nagkasala sa kanyang harapan. Siya ay hindi makakatindig sa harapan ng Diyos sapagkat siya ay napakarumi dahil sa kanyang kasalanan. And what is the effect? Felix was alarmed. Para sa ilan, alam ko, at dahil narinig ko sa ilan sa mga tao na umaattend dito sa CRBC, they become uncomfortable when the gospel is presented to them. Nakikita nila yung kanilang mga kasalanan, nakikita nila na sila ay sinasaliksik ng Diyos. When your sin is revealed to you, you become uncomfortable. Ayaw mong marinig ito. When you came in those doors, iniisip mo, okay lang ako? Wala naman akong problema sa buhay ko. Sige, umattend lamang tayo dyan sa CRBC, pakinggan lang natin kung ano yung mensahe dyan. Once you get out of those doors, alam ninyo that you have come under the searching eye of God. Alam ninyo na kayo ay humaharap sa isang banal na Diyos. Alam niyo, hindi ko kailangan makilala kayong lahat. Hindi ko alam kung ano ang buhay ng bawat isa. Hindi ko kailangan malaman kung anong ginawa ninyong linggo na ito. Kung kayo ba ay naging mabuti o kung kayo ba ay naging masama. Pero alam ko na kapag ang Ebanghelyo ay pinangaral, isinisiwalat nito sa inyong mga mukha ang inyong mga kasalanan. At sinasabi nito sa inyo na kayo ay humaharap sa isang banal na Diyos. Satisfied ba kayo sa buhay ninyo? Pero ang Ebanghelyo, sinasabi nito, you have fallen short, hindi ka nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ikaw ay makasalanan. Huwag kang tumingin sa iyong kanan o sa iyong kaliwa. Tumingin ka sa iyong sarili. Ikaw ang makasalanan. You are the sinner. Hindi kayo komportable, hindi ba? It is not a comfortable message.
Sapagkat alam ninyo na wala kayo ng katuwiran na sinasabi ng Diyos. Katuwiran na tinatanggap ng Diyos. Namumuhay kayo na isang pamumuhay na pariwara sa harapan ng Diyos. Sinasabi mo ba ngayon na ang Ebanghelyo ay hindi para sa iyo? Gayong nilalantad nito sa iyo ang iyong buhay sa harapan ng Diyos? Hindi pa ba ito mensahe para sa iyo? Tinatago mo ang iyong kasalanan? Minsan dinidepensahan mo ang iyong kasalanan? Pero pag humarap ka sa Ebanghelyo, hinuhubaran ka nito. Pinapakita nito sa iyo na katulad ng lahat, ikaw ay makasalanan. You are the sinner. You see, hearing the gospel, it speaks to you personally. It hurts you. It pierces your heart. It moves you. It tells you, you are the sinner. Ikaw ang makasalanan. Ang pagtawag ng Ebanghelyo, dapat ang lahat ay magsisi. Dapat ang lahat ay tumingin sa Diyos. Dapat ang lahat ay manampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat kay Kristo Jesus lahat lamang nating makikita ang katuwiran na maaari nating iharap sa Diyos. Kung ang isang tao ay mananampalataya sa Kanya, bibigyan siya ng katuwiran na labas sa Kanya. At ito ang katuwiran ng ating Panginoong Kristo Jesus, katuwiran na tatanggapin lamang ng Diyos. At sa pamagitan noon, pagbaba ng banal na Espiritu, pinapakita din noon na sa pamagitan ng kilos ng banal na Espiritu ay maaari niyang disiplinahin ang kanyang sarili. He can exercise self-control. You see, only in Christ, sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo Jesus, you can find rest. Rest from your sin. Rest from this wayward life. You see, living a life of sin, it exasperates you. Pinapagod ka nito. Because it will never satisfy. Kapag ikaw ay nabubuhay na isang lasenggo, isang araw lang yan. Kailangan maging lasing ka uli para masiyahan ka. Kapag nabubuhay ka sa drugs, it will never satisfy. Kapag nabuhay ka sa palangalan niya, it will never satisfy. Sin will never satisfy. It will never find rest. But once you find the Lord Jesus Christ, it will give you rest. You see, yun ang buhay ni Agustino of Hippo. Tumakas siya sa kanyang nanay nung pwede na siya magtrabaho, naging magaling siyang pilosopo. Bakit siya tumakas? Sapagkat ang kanyang nanay ay isang mananampalataya. At sinasabi niya kay Agustino tungkol sa Ebanghelyo, ayoko yan. Nabuhay siya ng mapariwarang buhay. He lived a loose life. He had mistresses. But then when he was converted, anong sabi niya? Ginawa mo kami para sa iyong sarili, O Panginoon, at ang aming puso ay walang kapahingahan hanggang makahanap ito ng kapahingahan sa iyo. He is a person who lived this life. Ano ba yung theme ng mga millennials ngayon? YOLO, you only live once. You only live once, yes. After that is judgment. Are you prepared? Handa ka ba? Handa ka bang humarap sa Diyos? Handa ka bang magpakita sa Diyos ng katuwiran? Handa mo ka bang ipakita sa Diyos ang iyong buhay? Kasi ano bang nangyari dito kay Felix at Drusilla? Yung kanilang relasyon, it ended with a separation. Naghiwalay din sila eventually. Si Felix, nawala siya sa pabor ng emperor, pinatawag siya sa Roma at siya ay dinala sa siya ay inakusahan ng maraming bagay ng corruption.
At siya ay nakatakas lamang dahil yung kanyang kapatid ay nag-plead sa emperor, pero hindi na siya nagkaroon ng any public office. He has fallen out of favor. How about Drusilla? The beautiful woman. The woman who lust for power. Drusilla, he died AD 79 in Pompeii. When Mount Vesuvius erupted, she was covered by lava together with her son. Narinig nila ang ebanghelyo, pero hindi sila nagsisi. Nasaan sila ngayon? Umarap silang hinatulan kasama ng Diyos. Ito bang ebanghelyo ay walang kinalaman sa inyong buhay? Gayong alam mo na ito ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili. Ito ay nagsasalita ng iyong pamumuhay sa harapan ng Diyos. Dito makikita natin na ang natatanging mensahe na may kapangyarihan na magligtas sa darating na kahatulan ay ang lumang ebanghelyo. Kaya tinatawagan lahat, tumingin kayo kay Kristo. Napako siya sa krus, namatay siya, inilibing siya, nabuhay siya mula sa mga patay at ngayon nakaupo siya sa kanan ng Ama. At kung kayo ay magsisisi at magtitiwala sa Kanya, alam ninyo na meron kayong katuwiran hindi sa ganang inyong sarili, kundi ang katuwiran ni Kristo Jesus na maari mong maiharap sa Diyos. Alam mo na sa pamagitan ng banal na Espiritu, maari Kanyang tulungan na mabuhay sa libutan na ito na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At alam mo na kung darating ang paghahatol, ikaw ay ligtas. Ikaw ay tatanggapin ng Diyos. Sasabihin ng Diyos, "Oh, pumarito ka sa aking kapahingahan. Sumama ka sa akin. Sapagkat nagtiwala ka sa aking anak, kaligtasan ang papasa iyo." Manampalataya kayo ngayon, mga bata, mga matatanda. Anong klaseng buhay ang meron kayo ngayon? O, talikuran mo yan. Magtiwala ka kay Kristo. Kamitin mo ang kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong paalala sa amin. Alam namin, Panginoon, na marami sa amin ang hindi pa nagtitiwala sa iyo. Alam namin ang aming mga buhay na kami ay namumuhay ng malayo sa iyo. Alam namin ang aming mga kasalanan, O Diyos, ngunit namumuhay kami na tinitignan ito na isang enjoyment lamang, isang bagay na gusto namin. Hindi namin iniisip ang aming hinaharap, O Panginoon, hindi namin iniisip ang aming mga sariling buhay sa iyong harapan. Ngunit kami ay naninikluhod sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, sa umaga na ito na kanilang makita ang kanilang sarili sa harapan ng isang banal na Diyos. Na kanilang makita na sila ay mga makasalanan. Na kanilang makita, O Diyos, na tanging kay Kristo Jesus lamang merong kapangyarihan upang sila ay maligtas. O Panginoon, nawa ang bawat isa ay magsisi at manampalataya sa aming Panginoong Kristo Jesus. Tumitingin kami sa iyo at nagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Siya naman.